Papunta kami ngayon sa Cagraray sa may Eco Energy Park. Kasama ko yung kaklase ko nung college. Ayan, si Jomar. So habang papunta tayo sa Cagraray, i-discuss ko na rin kung ano yung mga likes and dislikes ko dito sa MT-15. Oh, Sula Bridge na! Buyo! Ganda gago! Boss, sorry! Kumain ka na tuloy! Tara boy! Game! Papunta kami ngayon sa Cagraray Island. Papunta kami ngayon sa Cagraray sa may Eco Energy Park. Kasama ko yung kaklase ko nung college. Ayan, si Jomar. Sabi niya 7 daw magmi-meet. Mga 7 papunta pa lang siya. Ako naman, syempre medyo napaaga, 6:30, ready na ako. Sabi niya mga 7 pa lang, papunta pa lang siya. Natulog muna ako. Nung umidlip ako saglit, 'di ba? Bigla na nag-chat siya. 7:30 andun na daw. Sabi ko, "Uy, ako." Syempre nung di pa ready, tinagal ko muna yung mga pants ko, mga ganon, para komportable umidlip. Minadali ko papunta sa meet up place eh. So instead na 7, the usual Pinoy time, ang oras dito is 8 o'clock, 8:03. Saka pala kami paalis papunta dun sa Cagraray. Mga Pinoy talaga, lagi late sa oras. First time ni Jomar na pupunta sa Cagraray. So sinamahan natin siya kasi gusto niya daw na pasyalan. So samahan daw natin siya, ipasyal-pasyal natin doon. Andito na kami ngayon sa may San Isidro. Once nandun na kami sa may Tabaco banda, liligo kami para makapunta na sa Cagraray. Yan, so malapit na. Tabaco ba? Baka mali ako. Hindi ko pa memorize masyado eh. So habang papunta tayo sa Cagraray, i-discuss ko na rin kung ano yung mga likes and dislikes ko dito sa MT-15. So ayan, mga likes and dislikes ko sa MT-15. Number 1 na like ko sa MT-15 is yung comfort niya. So compared sa ibang bike, ito MT-15, ang sitting position niya is upright lang. So very relax ka talaga. Hindi ka mapapagod when it comes sa long ride compared sa mga sports bike, 'di ba? So makikita niyo naman na itong handlebar mataas, upright yung upo ko, relax yung legs ko dito, 'di ba? Compared sa sports bike, yung nakakangalay kasi yung bigat mo halos napupunta sa wrist mo. Meron naman proper sitting position when it comes to sports bike is dapat yung bigat mo is nasa legs mo, pinupersa, kumbaga nakayakap yung legs mo sa tangke to lessen the strain sa iyong wrist when it comes to sports bike. So may mga techniques naman din ganun, but when it comes dito sa naked bike, di ka na mag-e-effort na ganda ng daan, paliko-liko. So when it comes to sports bike, sa naked bike like this MT-15, wala ka ng effort masyado na iyakapin mo yung tangke mo, mga ganon, kasi syempre yung bigat mo di naman napupunta sa wrist mo eh, di ba? So wala na masyadong ganong effort. Woo! Yan. So number 2 na gusto ko sa MT-15 is yung looks niya. Ayan. So makita nyo naman, ito napaka head turner talaga sa daan. Pag may mga nadadaanan ako, laging nababali yung leg, titignan ka talaga sa daan kasi kakaiba yung motor eh. Hindi lang siya yung basta-basta na makikita mo sa daan na sniper, click, mga ganon, di ba? Kakaiba siya. Dahil nga, mukhang big bike, yung itsura niya, marami yung nagre-request sa'yo na bomba. Marami magpapabomba dyan. Tapos pag tinanong ko ilan cc yan, magugulat sila, 150cc lang pala. So ayan, yan ang gusto ko sa MT-15 is unique siya. Unique yung design niya and yung look siya when it comes sa 150cc na category.
Talagang big bike. Marami sa'yo mapapatingin. So kung gusto mong bida ka sa kalsada, piliin mo to. Marami talaga sa'yo mapapatingin, mapapatanong, mapapabomba, mga ganun. Sama mo pa ng muffler na maingay, magmumukha talagang big bike yan, di ba? Number 3 na gusto ko dito is yung fuel efficiency niya and yung maintenance cost. Okay. So when it comes sa fuel efficiency niya, napakatipid niya. Umaabot ng 40 to 45 kilometers per liter ako. Okay. That usually, ano ba, sa isang buwan, 1K lang halos yung nagagastos ko para sa gas. Okay, so weekend rider lang din ako. Pero minsan pag weekdays, pag kailangan ko sunduin yung kapatid ko sa school niya or sa work, yan, so yun lang din yung mga ano ko gastusin sa mga hatid sundo, then weekend rides lang. So 1K, 1,000, ano na yun, enough na yun. So nagtatagal na yun ng isang buwan, diba? So napakatipid, wala kang masasabi, hindi ka mag-worry dito. Welcome to Buhatan. Dito na ulit tayo sa Buhatan. Sa maintenance naman niya, ang maintenance dito, 1 litro lang ng oil. Actually di nga 1 litro abutin, 850 to 900 ano lang ml na litro lang ang kailangan niya. So pag naipon mo rin yung mga uy, sarap, banking. Yan, so pag naipon mo rin yun, yung mga tira-tira, makaka 1 litro ka din nun, diba? Libre ka na. Depende sa oil mo. Yung sa akin kasi gamit ko Shell Advance. Shell Advance ang gamit ko. So maabot lang yun ng 350 to 360. Matipid, diba? Yung iba, syempre depende din talaga sa oil. Gusto nila yung maabot, Motul, ganon. Yung 7,100 yata yun, so 500 na yun, mahal na, diba? Then yung oil filter niya rin, magkano lang, almost nila ba, may hindi ako bibili ng local, so I always buy yung OEM. So umabot din ng 300. Woo! Napakaganda, good. So ayun, yung filter lang 350 yata, ganon din nung nauli kong sa kasa. Correct me if I'm wrong na lang, hindi ko na masyado matandaan Wala akong problemahin dito, cost efficient talaga siya. Yun yung gusto ko dito sa MT-15. Okay, punta naman tayo sa mga dislike natin. Okay, so isa sa mga dislikes ko sa MT-15 is matagtag siya. Matagtag yung suspension niya compared sa mga big bikes na high end. So may nakita naman ako na matagtag talaga yung mga MT-15 kasi sa suspension nila syempre stuck hindi na-adjust, diba? Kumbaga naka-set yung niya, yung shock niya para maano yung mga for in general people, hindi ayun, ganda ng ligo. Nawawala ako sa hirap mag-discuss as nagda-drive So naka-set up yung shock niya for in general use sa iba't ibang klaseng bigat ng tao, kasi depende sa bigat ng tao. Yun yung depende yung ng shock kasi totono pa, di ba? Oy, kailangan ako ng power packet. So next naman na dislike ko sa MT-15 is yung natatawa ako yung pagkatalsik niya sa likod. So ako matalsik na talaga siya naturally. Then nung nagpa-tail tayo di pa ako, mas naging mas matalsik. As in nakita ko yung tubig sa likod ko nung nakikita ko sa side mirror, lumalagpas sa sa ulo ko. Minsan nga nagugulat ako yung
Yung tubig nasa umaano na sa harap ko, tumatalsik na. Uy, sarap. Ayun, so isa yun sa mga dislike mo. So kung may nagpa-tail tidy ka and may OBR kang kasama, magpaalam ka sa damit nun, lalo na kung puti. Maraming talsik yan sa likod pag umulan. Magagamit mo lang tong motor na to pag di umuulan. Pag umuulan, paalam na. So once nga di ba nagpa-tail tidy ako, naka-tail tidy tong motor ko. Di namin in-expect na bumulusok yung ulan. Tapos ayun yung daanan, basa talaga wala akong choice. Kasi kailangan ko nang bumalik. Inano ko na lang talaga. Dinerecho, kahit ganon dahan-dahan ko sa daan, as in ang daming talsik sa likod nung OBR ko. Di ko naman expected kasi na biglang uulan. Gumaganon no. Gumaganon no. Ayan na, ito na sinasabi ko. Ang talsik dito sa likod. Paalam likod. Ayun, so nasampulan na. Mga ganun mga sitwasyon, mapapabagal talaga yung takbo mo pag may tubig na ganun. So isa rin sa dislike ko sa MT-15 is mostly is yung cost niya talaga. Cost niya to performance. Kasi sa 178k pwede ka nang makabili nga nun ng sniper na same lang yung engine and mas mura pa, 'di ba? Tapos sa 200k naman na budget, pwede ka na makabili ng Dominar na 400, 'di ba? So 400cc na yun, pwede ka na sa expressway. Ayun yung di ko lang gusto kasi yung price range niya is in between the two, na pwede naman sniper, pwede rin naman Dominar, dagdagan mo na lang ng onte, mag-ipon-ipon ka na lang, 'di ba? Doon pa lang mamimili ka na, yung choice mo maraming parang negative din talaga na masasabi ka kasi yung price niya. So between doon na two. So kung ikaw, may papayo ko na lang is bili ka na lang ng Dominar 400, pag-ipunan mo lang ng onti pa kasi ilan na lang 178 tas 200k yung Dominar, makaka-expressway ka na nun, 'di ba? Pero kung kapos talaga sa budget, pwede ka naman din sniper. Yun lang yung pag-iisipan mo talaga. May commitment din kung bibili ka ng MT-15. Oh, Sula Bridge na. Oh, Sula Bridge. Yung nga, bitin nga Oh, kaya gawa ganun. Nung first time ko, boy, mabagalan talaga ako kasi di ko alam Gulat nga ako sa'yo, ang bilis, wow, si Jomar. Go lang ako din na bumabanking. Mabilis lang. Anong oras na ba? 8? Oh, 9. So para halos isang oras din tayo papunta pa lang dito. Sa inyong barko. Tumaob. Ganda ng bahay nun, cute Kasi ito parang fish pond ba to? Ayun, nagkakarerahan Nakakarera. Tara. Boom! Parang Neneng B ang kanyang katawan. So yun na, natapos pa lang kami dun sa Sula Bridge. Sunod naman sa may Eco Park nila sa amphitheater. Yun hindi ko pa napupuntahan. So mga 15 minutes daw para bago makapunta dun sa amphitheater nila galing Sula Bridge. So dito wala na masyado signal. So make sure pag andito kayo, memorize yun yung daanan. Kasi pag itatrack nyo pabalik, walang signal talaga dito. Pero simple lang yung daanan. Sundan nyo lang tong road na to. Wala naman ibang way naman talaga nalilikuan. Hindi naman kayo maliligaw. Dire-diretso lang siya. Just follow the road and makakabalik din kayo.
Nabuboy. Yee! Tubig! Nag-slide pa dun yung rear wheel ko. Buti nakasama yung panahon ngayon, di masyado mainit. Tuboy oh. Ganda gago. Nasa tuktok na. Grabe. Ayun oh. Pwede ba dun magparada? Ano na natin? Parada na muna natin sa ba? Pwede. Doon na lang din natin yata oh. Pwede naman doon. Ay, ayun oh. Meron para doon. Grabe. Master of Talsik. Okay, uwian na. So yun, very enjoyable ang experience dito sa Eco Energy Park ng Kagraray. Napakaganda. And yung ano nila, church, may enjoy nyo more is yung daanan kaysa sa sa destination. For sure yan. Yung journey ang mas may enjoy nyo, hindi yung destination. Promise, yung daanan, yung paliko-liko, napaka enjoyable talaga.